Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. All right. So meron na naman po tayong isang magandang usapin na pag-uusapan ngayong araw, ano? Ano bang petsa ngayon? May 23, 2025. Okay. So kahapon, umagang-umaga, nagulantang at nagulat ang lahat dahil sa naging kautusan ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. na mag-resign ang kanyang mga cabinet secretaries. Alright. Meron isang cabinet secretaries na kahit alam niyo yung yung kapit doon sa position. Ano bang tawag doon? Di ko alam yung basta yung yung pinapalayas na pero ayaw umalis. Kapit tuko doon sa kanyang posisyon. Meron pa siyang announcement di umano na kinausap daw siya, tinanong daw siya ni Cheryl Cosim, no? Kung kasama ba siya sa magre-resign at magsusumite ng kanyang courtesy resignation. No, ang sagot daw niya, no, hindi ako magre-resign. Tapos, later on, nakausap niya si Press Secretary and the Undersecretary of the Philippine Communications Office, no, Attorney Claire Castro, at tinanong daw niya kung kasama siya doon sa pinatutungkulan ni President Bongbong Marcos Jr. na magre-resign. And then, nung marinig po niya yung kautusan na yon, saka siya nag-resign. Ito po si advisor, no? Advisor ni President Bongbong Marcos Jr. on poverty alleviation. Ito po si disbarred lawyer Larry Gadon. Okay? So, alam naman po natin mga kaibigan na minsan po ay tinuligsa ni Claire Castro itong si Larry Gadon when she was not yet a press secretary. Doon sa kanyang vlog noon, di ba, kinwestiyon ni Attorney Claire Castro si Larry Gadon. Bakit kanya nandito si Larry Gadon sa opisina ng Pangulo? Ang dami ng secretaries, mga cabinet officials ni President Marcos. Bakit kailangan niyang mag-appoint ng advisor on poverty alleviation? Gayong nandyan naman ang DSWD at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Natututok sa kahirapan. Kailangan pa ba ng poverty alleviation secretary? At ang sabi nga po ni Attorney Claire Castro, siguro nga weak ang Pangulo. Di ba? Nasabi po niya yan. Panoorin po ninyo, hindi po yan fake news. Panoorin po ninyo yung vlog ni Attorney Claire Castro. Okay? So, yun na nga. Nung marinig niya yung sinabi ni Attorney Claire Castro, nag-submit na rin siya ng kanyang courtesy resignation. Eh. Okay, ganito po mga kaibigan. Tanong ko sa inyo, bakit kaya hindi kasama si Attorney Claire Castro sa pinaalis ni President Bongbong Marcos Jr.? Yung matataas na opisyal, Solicitor General Menardo Guevara, si yung Little President Lucas Bersamin, DILG John Vic Remulla, DOJ Jesus Crispin Remulla, at iba pang mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan ay kasama sa pinag-resign.
Eh bakit itong si Attorney Claire Castro hindi? Ano sa tingin ninyo guys? Dahil sa naging performance ni Attorney Claire Castro. Yung performance po kasi ni Attorney Claire Castro, kuhang-kuha niya yung galit ng maraming Pilipino. Kuhang-kuha niya yung pagkabuisit ng mga Pilipino sa kanya. Bakit? Eh kapag nagsalita po kasi si Attorney Claire Castro, hindi naman lumalatay kay President. Sa sarili niya mismo, sa kanya mismo, 'di ba? Sa kanya mismo nagbubumirang yung kanyang mga sinasabi. So ibig sabihin, si Attorney Claire Castro kapag nagsalita at humarap sa press, eh ang nasisira sarili niya. Sarili niya yung nasisira, hindi po si President. Unlike nitong yung matataas na opisyal na kapag gumawa po ng aksyon, gumawa ng kung ano-ano, ang nadidiin si BBM. Di ba nasisira yung kanyang pangalan? Kagaya na lamang nung pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung magdadakdak itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi niya, sino yung kasama niya sa nagplano? It's a core group para planuhin ang pagpapaaresto kay Duterte. Kasama si BBM, Eduardo Año, Gibo Teodoro, o di ba? So, kapag itong mga cabinet secretaries and the officials na pong ito ang na-interview ng press, na-interview po ng mainstream media at ng mga vloggers, yung latay po, yung latay ay napupunta sa Pangulo. Kaya nga po yung naging pahayag ni President Marcos is that, ni President Marcos, sabi niya, hindi nakikita ng taong bayan yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang mga plano. Dahil ang nakikita ng taong bayan, ang ginagawa at ang focus ng administration ay sirain, wasakin ang mga Duterte. So yung kanyang mga proyekto, natatabunan. It's because of these cabinet secretaries na kapag umaksyon, ang latay talaga sa kanya. 'Di ba? Sa kanya, kagaya ng PhilHealth funds, yung paglilipat ng pondo to National Treasury, sino nag-utos? Lumalabas na from Ralph Recto, iniutos ni Pangulo. O, di ba? Yun yung naging pahayag ni DOH Secretary at ng PhilHealth President. O. Eh itong si Attorney Claire Castro, pag nagsalita, wala, hindi nalalatayan itong si President. Kagaya nung tinanong siya ni Eden Santos ng SMNI ba yun? UNT, Basta, hindi yun SMNI sorry. Si Eden Santos, di ba, pa nagpapakalat ng fake news. Sino yung nalatayan ng fake news? Siya. Tapos yung halaga ng bigas, sino ba yung kinuwestiyon ng maraming tao? Si Claire mismo. Kasi sabi niya dun sa kanyang vlog, pangarap ni Duterte gawing 40 pesos o up maging 7 pesos ang halaga ng bigas. Pero mali lang yung pagkaintindi ni Claire Castro. So sino yung nalatayan? Si Claire Castro. So ibig sabihin lahat ng sinasabi ni Claire Castro sa press, siya po yung natatamaan, nagbubumirang. Siya po yung nasisira, hindi si President. Kaya hindi talaga siya kasama sa pagre-resignin.